Ito ay tungkol sa injury. Yan po yung 6 na tanong. Pakitandaan po, there are 6 questions that will come from this. At doon po sa aspect ng CDA TOSIAM. Kaya po, majority pa rin ng tanong sa crimes against person ay pupunta po doon sa inyong CLJ. Kaya lang po, yung aspect na yung mga tanong, pagka ganitong ebidensya, ano yung kaso? Dito po yon. Okay, let's now proceed. Types and natures of injury. We have lacerated wound or tear wound. Ang lacerated po ay napunit, pumutok. Example po niyan, hinampas ka ng tubo, hinampas ka ng baseball bat. Ngayon po, pumutok yung sugat. Ang tawag doon sa sugat na yon, ito po'y open wound ha, open wound. Pumutok po yung sugat. Yan po, lacerated na punit. Because of blunt. Ang tatandaan po dito, ayun pong salitang blunt. Ito. Blunt object or instrument. Ibig sabihin po ng blunt, wala pong talim. Tulad po ng baseball bat, tulad po ng suntok. See? Ang mga yan po ay blunt object. Kapag sila ay nagkaroon ng inihampas mo, yung hinampas mo ay nagkaroon po ng pagkapunit, yan po yung tear. Yun pong kanyang balat. Dahil sa pagkakahampas, ang tawag po dyan, laceration. Ngayon, kung itatanong sa iyo, sa rape, anong uri ng wound? Lacerated wound po yun. Lacerated po sa rape ang magiging uri ng wound. These wounds are torn rather than cut. They have rugged, irregular edges and masses of torn tissues. These wounds are usually made by blunt rather than sharp object. Example po, suntok is blow in the face. Nabangga ng kotse. See? Then, yun pong kawayan or tubo. Pagka po mga yan na nag-cause ng open wound, please take note of the word open wound. Kasi ang mga yan po, pwedeng hindi po bumukas ang sugat. Ang tawag po doon closed wound. Ano po yun, sir? Pumasa. Nagkaroon po ng hematoma. Bumukol. Yan po ay closed wound. Ito pong tinutukoy natin, open wound. Then we have punctured. Punctured po, pointed po. Sharp, pointed. Ang sharp po dyan, yung dulo. Dapat nga po ay das yan eh. Hindi po yung sharp, yung tagiliran. Example, ice pick. See? Kung ikaw ay nasaksak ng ice pick, puncture dyan. Ano po yun, sir? Wala pong talim pero mayroon pong tulis. Yung tulis, matalas. Yung tulis, matalas. Kapag po ganyan, punctured, ball pen, lapis. Kung ikaw ay grade 1, may nakaaway ka, gagawin nakaaway mo sa kanang lapis, punctured yun. Punctured. Open wound din po yun. Open wound.
Sabi po dyan, needle, wire, bullet are made usually of punctured. As a rule, small puncture wound do not bleed freely. Kaya po internal hemorrhage ang nangyayari. Example, ice pick, sinaksakan ng ice pick. Walang dugo yan. Sa labas. Sa loob po mayroon. Pwede rin pong mamatay, loss of blood, internal bleeding. Then, yan po, syringe, needle, pen, ice pick, so on and so forth. Incise po, matalas, pahiwa. Kaya pag incise, pagayat. Kapag incise, pagayat. Sana po maliwanag yon. Example po, blade, razor, broken glass, kutsilyo. Ang mga yan po, kapag nakasugat, incise, pagayat. Hindi po patras. Pagka po patras, saksak. Ano po yun, sir? Stab yan. Stab. Ay, sir, hack, pataga. Ang pataga po ay magagawa ng bolo. Pero pagka po incise, pagayat. Maliwanag po yan. Kaya po ang movement ay pahiwa, pakat, paislas. Sharp-edged. Yan po tatandaan mo. Diyan na lang naman napapabigay ngayong common eh. Sharp-edged instrument. Matalas, matalim. Yung isa, matulis, matalas. Ito, matalas, matalim. Ibig sabihin, edge. Yun pong kanyang gilid. Yan po yung kutsilyo. Yan po razor. Yan po ang broken glass. Yan po yung blade. Ang mga yan po, incise. Ang mga yan po, incise. Please take note of them. And then, stab. Ang stab po, matalas, matulis, sharp-edged, pointed. Maliwanag po yan. Sharp-edged. Ito. Matalas ang gilid, matulis. Ito po, pasaksak. Pasaksak, patras. Yung saksak po itras, pauna. Single or double-bladed knife. Single or double-bladed knife. Then hacking. Ay di yun po yung pataga. Pagka po pataga, bolo. O kaya po, axe. Ano po yun, sir? Yun pong palakol. Ano po yun, sir? Large incise wound. Pag tinignan mo, incise din yan. Pero because of the force, malaki yan. Large incise wound. Pakitandaan po noon, ito po, close wound. Ito pong susunod, close wound. Wala pong breach ng continuity ng skin. Una po, contusion. Yan po ay pasa. Yan po ay pasa. Ay the same po, blunt object. Kung ikinampas ang tubo, hindi pumutok, sigurado yon may pasa yon. Pakilagay po na re, hindi po are tapure. Hindi po tapure, rupture. R po yan, R. This is R. Hindi po tap, R ito. Yan po'y rupture. Alin po sir, alin po nagka-rupture? Rupture po ay parang pumutok. Yun pong ugat. Hindi po ang balat.
rupture of the blood vessel due to the contact due to blunt object. Blunt po, tubo, martelyo, name it. Nabugbog. The word is nabugbog. Other name po nito, bros. Sa Tagalog, nabugbog. Yun pong bros or contusion is caused when blood vessels are damaged or broken, rupture. Yan po ibig sabihin ng rupture as a result of the blow to the skin, be it bumping or hitting. May mas malala po sa contusion. Pakitandaan po, 3 hanggang 4 na araw, magiging yellowish green na ito. Pagaling na siya. Hematoma. Ano sir ang hematoma? Yan po'y mas malala sa contusion. Nagkaroon po ng extravasation of the blood. Hindi lang nagka-rupture, nagkaroon talaga ng leak. See? Ano po nangyari sir? Naipon po ang dugo, kaya bumukol. Ang hematoma po ay bukol or cyst. Or tumor ang tawag ng mga iba. Yan po ay caused by blunt object. Kaya pag tiningnan mo, pag malakas ang persa, hindi lang hematoma. Hindi lang contusion, hematoma. Pagbukol. Yan po kalimitan doon sa manipis ang muscle. Ang contusion malimit sa may muscle. Pero kung ikaw po hinampas sa ulo, ay hindi po magkakakontusin yan, bukol yan. Hematoma yan. Kasi ang ulo po ay walang muscle, walang laman. Pero sa braso, sigurado yan, contusion. Pero pagka po sa mga bahagi ng katawan tulad ng ulo, yan po hematoma, bubukol. Bubukol. Kasi nagkaroon po ng pag-ipon ng blood coming from what? Coming from the blood vessel. Ano po yun, sir? Naklat. Namuo ang dugo. Namuo ang dugo. A hematoma is caused by a break in the wall of the blood vessel. Sir, may mas mababa po dyan? Opo, may mas mababa dyan. Ito, PTK. Hindi po niya binanggit dito eh. Ang PTK po is the lowest classification ng pasa. Pag sinabi pong PTK, na ipon lang po ang dugo, hindi nakatakbo. Naipon lang ang dugo, hindi nakatakbo. Yan po, PTK. Kinurot ka ng matagal sa kabinitawan, yan po, magkakaroon ng PTK. Magkakaroon po ng PTK. Ang tawag po dyan, PTK, yun po pinakamababang uri ng Clauson. Pagkatapos susunod, contusion. Pagkatapos po, contusion, yan po rupture of the blood vessel. Dahil po sa bugbog, because of the bruise. Pagka po bumukol yan, ang tawag po dyan, hematoma. Because of the clotted, partial clotting ng dugo. Kasi nagkaroon po ng hindi po rupture, extravasation. Pag alis ng dugo doon po sa ugat because there is a break on the wall of the blood vessel. Yun pong isa, nagka-rupture lang. Ito, nagka-break talaga. Nasira talaga ang blood vessel.
Because of the amount of blood, nagkaroon ng blood clot, bumukol. Yun po ang tawag hematoma. Yun po ang tawag hematoma. Then abrasion po, gas-gas po yan. Napakuskus po ang balat sa rough surface. Rough surface. Kung ikaw po'y nagmumotor, sir, ano po ito? Open wound? Opo, open wound kasi tanggal po yung balat. Kalimitan po sa abrasion ay ang natanggal lang ay ang iyong epidermal layer of the skin. Epidermal lang. Yan po, may iba't ibang uri. Linear. Linear po, may guhit. Isang direksyon. May guhit. Isang direksyon. Multilinear, dalawa, parang damahan ang lumabas. Ang masakit po, tapyas. Tapyas, natanggal ang balat. Ang tawag po, confluent. Ang tawag po, confluent. Ang tawag po dun sa tapyas. Kaya po yung abrasion ay because of the rubbing of the skin. Rubbing po of the skin into rough surface. Rough surface. Nagmumotor ka, nag-slide ka, ay labas ang puti. Ano po sugat? Abrasion. Kalimitan po, multilinear. Masakit kung tapyas. Special types of wound, pattern wound. Pakitandaan po ng pattern. Siya po yung wound na kung anong ginamit na instrument, gayon ang itsura ng sugat. Pattern wound means ang wound po is in the shape of the injuring instrument. Kung ano naka-injured sa iyo, ganyan ang itsura niya. Kung ano naka-injured sa iyo, ganyan ang itsura niya. Po, pattern wound. Defense wound. Pag defense wound po, ang kaso ay hindi suicide. It would be homicide. Maliwanag po yan. Saan po makikita? Sa kamay. Pwede rin po sa braso. Pwede rin po sa paa, sa binti. Kanya pong sinusubukang sanggahin ang pag-atake sa kanya. Tawag po doon ay defense wound. Please bear this in mind. Do not be misled that ang defense wound ay kasama ang hesitation wound. Sir, ano ang hesitation wound? Tandaan po ninyo ito ha. Kasi minsan yung iba akala nila defense wound, yung pala hesitation. Sir, pag hesitation, nagpakamatay ng tao. Ang ibig sabihin, wala pa siyang lakas ng loob para sugatan ang kanyang sarili. Kaya noong ginagayat niya ang pupulsuhan niya, paglapat noong panggayat, noong pang sugat niya, nasaktan siya, inilayo niya. Isang sugat yon. Maya-maya, nagpalakas uli siya ng loob. Inilapat uli niya nung kanyang i-stroke uli. Nasaktan uli, nilayo uli niya. Di dalawa na. Saka pa lang po siya nagkaroon ng lakas ng loob na lakasan ang pagsugat sa kanyang pupulsuhan. Kaya makikita mo, 3 ang wound. Akala mo defense wound. No. Ang tawag po doon, hesitation wound. Sana po maliwanag yon. Another po, hesitation shot.
akala mo, yung pagbaril sa kanya, siya ibinaril kasi may tama sa dingding. May tama sa dingding. May tama siya sa temple, sentido ang ibig sabihin ng temple. Pero nakita mo, may tama din sa dingding. Ang ibig sabihin, baka siya binaril. Hindi po, ang tawag po hesitation shot. Itinutok po niya ang baril niya sa sentido. Nung kalabitin niya, napailag ang baril. Ang tawag po doon, hesitation shot. Siya po ay nagbibuild ng lakas ng loob. Yan po ang tawag natin, hesitation shot, hesitation wound. Self-inflicted, suicide po yan. Suicidal wound, same po yan. Kalimitan po, pakitandaan po, kung suicidal wound, wala po niyan sa mukha. Kalimitan po yan ay yung mga wounds na nakatago. Wala po kasing, yun ngayon magpapakamatay na, yun lagi ang biro ng mga nag-a-analyze sa suicide. Magpapakamatay na, ayaw pang lumabas na masama ang hitsura niya nung siya patay na. Kaya bihira yung nagpapakamatay, may tama sa mukha. Kalimitan po yan sa vital parts of the body pero nakatago. They do not want to appear na sira ang mukha nila kapag sila'y nakapag-suicide. Kaya po, makikita mo, pag suicidal wound, mga nakatago yan sa dibdib, tinangay ang baril, o kaya sa temple, sa sentido. But never sa mukha. Kung nagsusugat yan, sa loob ng damit, sa braso, o sa alak-alakan, never sa mukha. Gunshot, of course, caused by the bullet. Product of combustion, binanggit na po natin ito. Smudging po, yan po yung smoke. Yan po yung pwede mong pahiri na uling. See? Ano po yun, sir? Close po ang pagkakaputok. Then singing. Ano po yun, sir? Ang ibig sabihin kasi kumulot ang point of entry. Ano po ang sir ibig sabihin? Tutok. Wala po yung smudging kapag po yan ay nakatutok. Wala pong space sa pagitan ng point of entry at saka po sa dulo ng baril. Ang mangyayari po dyan, singing and burning. Pwede pong kumulot yung point of entry at saka po masunog. Pero kung yan po yung may pag-itan, ang lalabas po dyan, smudging. Smudging. Kung medyo malayo-layo po, tatawing. Tatawing po means sila po hindi pwedeng makuhit. Hindi pwedeng sumama sa kamay. Para po silang mantsa na patak-patak na itim. Contusion or collar wound. Yan po depende sa posisyon ng baril at ng victim. Pag sinabi natin contusion or collar wound, nakatutok. Pumasa po ang palibot ng tubo ng baril. Because of the force. Because of the force. Kasi pag putok, nakatutok, yan po pwedeng magkaroon ng contusion or collar wound. Yan po, makikita mo na sinking. Kasi lapat po yan. Ang tawag po, bilog po yan ha. Sa point of entry. Ang lahat pong yan, makikita sa point of entry. Never in the point of exit. Sana po, klaro yon. Then, characteristics po ng wound ng baril. Sa point of entry, smaller, oval. Unless close contact wound yan.
Pag close contact, malaki po ang point of entry. Pagkatapos po irregular, hindi po oval. Usually, pagka point of exit, usually bigger, irregular ang shape, and pabuka ang shape, palabas. Ayun pong point of entry. Inverted, papasok. Inverted, papasok. Ang palabas, sir, everted. The opposite of inverted. Then, ang tissues are protruding, nakaalsa. Yun pong tissues. Noon pong point of exit. Sa point of entry, hindi po makikita yun because of the elasticity. Depending upon a distance, may be positive for product of combustion during paraffin. N po yan, hindi M, paraffin. Pakitandaan po nito. Tandaan lang po, kapag within 18 inches, pwede pong magkaroon ng product of combustion. Kapag po beyond 18 inches, wala. See? Kaya hindi po lahat sa lahat ng pagkakataon ang point of entry magpa-positive sa paraffin. Yun po'y pwede lang within 18 inches. 1 ruler and a half. Ang point of exit is always negative. Yung pagka po tutok, may contusion or abrasion collar. Bilog po yan na para pong pasa. As in, pasa talaga. Kasi sa diin ng pagkakatutok ng baril. Point of exit, absent. Wala talaga yan, hindi pwede. Then, let us proceed sa virginity. Medico-legal po ito, ha? Ang virginity po ay condition ng female na wala pong experience in carnal knowledge. In whose genital organ has not been altered. Altered po yan, hindi alters. Altered, di po yun. By carnal connection, and whose hymen is still intact. Whose hymen is still intact. Virtus po, yun pong virginity is a physical condition. Physical condition po yun. Ang virtus female, if her body is pure, and if she has never had any carnal knowledge with another through her mind and heart is impure. Though her mind and heart is impure. Meaning to say, wala talaga siyang experience, pero yung kanyang isipan, yung kanyang puso, alam na niya ito. Kinds of virginity moral. Ano po yun, sir? Not knowing the nature of sexual life and no experience. Applicable to children. Applicable to children. Physical condition whereby a woman is conscious of the nature of sexual life but has not experienced carnal knowledge. Yan po yung ibig sabihin ng physical. Kaya po sabi ko sa inyo, virginity is a physical aspect. Physical condition. Distinction between true and false physical virginity. True physical virginity. Hymen is still intact. Yan po ang keyword yan. Hymen is still intact. See, the opening po is small. Only the tip of the smallest finger of the examiner can be barely admitted. Can be barely admitted. See, false physical virginity. Hindi na po intact.
Yun po kanyang hymen is unruptured but orifice is wide. Orifice is wide. 2 or more fingers of the examiner. Kasi yun po nag-i-examine yan. 2 or more fingers of the examiner can be admitted with less resistance. With less resistance. Then demi-virginity. Ano po yun, sir? Condition that permits any form of sexual liberties. Sabi po dyan, as long as they abstain from rupturing the hymen. Pakatandaan po dyan, any form of sexual liberties. Ipipreserve lang po ang kanilang hymen from being ruptured. From being ruptured. Demi-virginity. Yan po yung any form of sexual liberties as long as they abstain from rupturing the hymen by sexual act. Nakalagay po dyan, the woman allows sexual intercourse but only interfemora or interlabia. Pero wala pong full penetration. Virgo intacta simply means truly virgin woman. Truly virgin woman. See? Yan po yung Virgo intacta. Defloration po, ito napapatanong ito, I do not know why. Defloration is laceration or rupture of the hymen. By what? Carnal knowledge. Maliwanag po yan. Ang tawag po doon, defloration. Yan po yung pagkawala ng virginity. All other laceration of the hymen which are not caused by sexual act are not considered as defloration. Maliwanag po yan. Ang pagkawala po o pagkasira ng hymen sa defloration is by reason of carnal knowledge. If not, hindi po yan mako-consider na defloration. Kaya po siya inalabas kasi akala po ng iba yung kinonsider lamang ay laceration or rupture of the hymen. Okay na, no. You have to consider carnal knowledge. Because even though nagkaroon ng laceration or rupture of the hymen, but such is not by reason of carnal knowledge, hindi po yung tatawaging defloration. Other causes of hymenal laceration, passage of clotted blood, ulceration, dahil may disease po siya na diphtheria, jumping or running, falling on hard, sharp object, medical instrumentation kasi nagkaroon siya ng medical procedure, self-scratching or irritation, insertion of foreign bodies, previous operation, horseback riding, aerobics, biking, and then yun po, trauma, hindi po trauma yan, maling spelling yan. Siguro criminology nga ang gumawa nito. Trauma, pagkabugbog po yan. TR. Yan po yan. Trauma, nabugbog of the genitalia. Hindi po ito eh. Mali po yung kanyang spelling dyan. Mali po ang kanyang spelling. Wala pong makikita niya sa trauma po yan. Degree of laceration. Incomplete laceration. Ang ibig sabihin po, does not involve the whole width, lapad po, in height, taas of the hymen. Superficial, 1/2 lang po. Does not go beyond 1/2 of the whole width is lapad. Di po, sir, more than half of the width.
Ang keyword po ha, pag sinabi po superficial, does not go beyond 1/2. Does not go beyond 1/2. Ari po, more than 1/2 ang deep. With po yan na, with. Lapad. And then complete. Yan na po. The whole width. But not beyond the whole width. Kabuuan na po. Ay nagkaroon ng laceration. The whole width ang nagkaroon ng laceration, not beyond the base. Sir, with kasama na po ang base, compound or complicated po. Maliwanag po yan. Kung kasama na po ang buo hanggang sa base, ang tawag po yung compound or complicated. It is not only the hymen but the surrounding tissues are also lacerated. Maliwanag po yan. It's the hymen and also the surrounding tissues. Or it may be the whole width plus base of the hymen. Ang tawag po dyan, compound or complicated laceration. Ang una po na uri ng laceration ay incomplete. It does not, ang incomplete po ay does not include the whole width. It may be superficial. It may be superficial. Superficial ay does not go beyond 1/2. Deep, more than 1/2. But not reaching the base. But not reaching the base. And then ang sunod po, complete laceration. Yan po, the whole width, but not beyond. Kasama ng base, pero hindi lang pa sa base. Compound, the entire hymen and the surrounding tissues. Then, that complete cessation of the three vital function. Maliwanag po ha. Complete cessation. Cessation ay paghinto, pagtigil of all cardiopulmonary, heart and lungs. Yan po yung heartbeat at breathing and cessation of brain activity. Yan po yung three vital function. The heart, the lungs, and the brain. The heart, the lungs, and the brain. Three kinds of death: somatic death or clinical death. Yan na po yung death mentioned in the first definition. Pag somatic or clinical, yan po yung doktor na deklara na that there is complete cessation of the vital functions of the body, the heart, the lungs, and that of the brain. Ang sunod po, pakitandaan po ha, kapag po ang pagkamatay ay within first 3 hours, ang tawag po doon somatic or clinical death. Patay na ang three vital functions, pero cells are still alive. Ano po yung sir? Buhay pa muscle, ang dugo po hindi pa namumuo. Yan po ang ibig sabihin noon. Dead, but cells are still alive. Then molecular or cellular po, yan na po yung cell of the body, kalamnan, kasama po ng blood. Nagsisimula na pong mamatay. Kailan po mangyayari yan? Mangyayari po yan 3
to 6 hours after death, magkakaroon po ng pagkamatay ang muscle starting from the jaw or head. Doon po nagsisimula ang pagkamatay ng muscle. Ang dugo, sir, siya po ay titigil sa pinakamababang bahagi ng katawan ng tao. Kung siya'y nakahiga at the whole of his back, nandoon po ang kanyang dugo. Yan po yung mangyayari through 3 to 6 hours after death. Then, pagkatapos po noon, another classification of death ay apparent death. Hindi naman talaga ito pagkamatay, but transient loss of consciousness. Pag sinabing transient loss, madali na pagkawala, mababaw na pagkawala ng iyong consciousness. Temporary cessation of vital function. Kaya sabi ng iba, patay na buhay. Yun po sa science, sa medical. Hindi talaga pagkamatay yon. Tinatawag po yung apparent death or state of suspended animation. Temporary cessation of vital function, transient loss of consciousness. Pero after several minutes, gumising siya. Gumising siya. Kaya sabi ng iba, nabuhay na maguli. Hindi po, pagka po sa medisina, tawag po doon, transient loss of consciousness. It is important to determine the condition of suspended animation to prevent premature burial. Ito po yung mahalaga. Kaya po, mayroong ganyan sitwasyon, pinalilipas muna ang 3 to 6 hours bago po siya i-embalm. Ang reason, may nababalitaan ang iba o kahit tayo na nung pong ini-embalsa mo, sumirit ang dugo, buhay pa yun. Buhay pa po yun. Maaring hindi na ma-detect ang kanyang tibok ng puso. Pero tumitibok ito ng mahina. Kaya nga po sumirit. Kasi his heart is still pumping. Hindi po sisirit ang dugo ng taong patay. Itinuloy na rin. Kasi hindi naman kaharap yung kamag-anak. Kawawa yan. Baka po kasi yan ay apparent death or state of suspended animation. Kaya po mahalaga maghintay ng 3 to 6 hours after death. Muscular changes, ito po yung molecular or cellular death na sa muscle. Kasi yan po ay muscle, dugo ang involved dyan sa molecular or cellular death. Ba't daw po kailangan na magpag-aralan ang muscular changes in the body following death to help the investigator to determine approximately anong oras namatay ang biktima. Ang una po, stage of primary flaccidity. Ano po yun, sir? Muscle relax. Muscle relax. Kapag iyo pong tinuunan ang muscle, para po siyang manas, hindi siya babalik. Lulubog lang siya. Ang other term dyan, post-mortem irritability. Post-mortem irritability. Ito po ang tawag dyan. Yan po
ay namatay less than 6 hours. Primary flaccidity. Depende po sa sitwasyon ha. Pag sa malalamig na bansa, it will be earlier. Meaning to say, maaari sa 6 na oras, magsimula na ang stage. Kasi pag malamig po, madali po ang rigidity o paninigas ng patay. Ang tawag po kasi doon, states of postmortem rigidity or rigor mortis. The whole body becomes rigid due to the contraction of the muscle. Yan po yung paninigas ng katawan. It will happen 3 to 6 hours. Pagka malamig, 3 oras pa lang, magsisimula na ang rigidity. Pero kung tulad sa atin, humid country, 6 hours po yan. Pag po mag 6 hours, o 6 hours saka lang po magsisimula. Kailan po makakompleto? Within 18 to 24 hours. Wala nang po eksakto yan eh. 18 to 24. Pag malamig, 18. Kapag medyo humid, 24 hours. And then pagkatapos po ng rigor mortis or postmortem rigidity, secondary flaccidity, onset of decomposition. Ang tawag po, other term, putrefaction. Kailan po magsisimula yan? Magsisimula po yan 36 to 48 hours. 36 to 48 hours. Magsisimula na po yan. Ano po ang pinakikita dyan? Yung pong pagkakaroon ng foul odor. Foul odor. Forensic entomology. Yan po yung pag-aaral ng insect na nakita sa katawan. Diba, Jose? Magpapakita din yan ng possible type of death. Sample po, may nakita po na parang uod dahil sa dapo na langaw. See? Larva. Yan po makikita 24 hours. Pagdapo po ng bangaw o ng langaw, mag-iwan po siya ng egg. Yung pong egg na yon mag-hatch into larva or batang langaw. Hindi po langaw yun, parang ukod lang sa ulo. Ibig sabihin on 24 hours nang dumapo yung langaw. May nakita po, nalunod yung tao. Nalunod. May nakita po, pulgas. Buhay pang pulgas. Yan po. Ang pagkalunod happens within 24 hours. May nakita po pulgas sa damit ng biktima, patay. After 24 hours na yan. Kasi may kakayahan po ang pulgas pabuhay sa ilalim ng tubig hanggang 24 hours. May nakita po uod sa katawan. Kaya pong alamin niya ng entomology ilang oras na yan para mabuhay kung magsimula ang nasabi. Yan po ang tawag doon, forensic entomology. Postmortem libidity. Libidity po ay blood. Libidity po ay blood. Ang una po, hypostatic libidity. Ano po, sir? Ang dugo po, liquid pa. Fluid pa. Hypostatic po, sir, libidity. Yan po, ang dugo ay nasa most dependent part of the body. Kasi ang katawan po ay magiging container lang ng dugo. Kasi hindi na po nagpapam ang kanyang puso. Kaya hindi na naikot ang dugo. Pupunta po siya sa most dependent part.
hanggang kailan po liquid yan, hanggang kailan po magkakaroon ng hypostatic lividity, 6 to 8 hours. The blood will be in fluid form. Pagkalampas po noon, magkakaroon na po ng diffusion lividity. Ano po yun, sir? Coagulation. Coagulation of the blood. Pamumuo ng dugo. Ano po ang kahalagahan noon bukod po sa oras? Kapag po nagkaroon ng diffusion lividity, kahit po baguhin mo ang tayo ng katawan, hindi po siya lilipat. Alam mo yung dugo ng baboy na numuo. Yan po ang diffusion lividity. Kaya po pag nagkaroon na ng estado na diffusion lividity ang dugo, nung makita mo nakadapa ang biktima, nakalipas na ang 6 hanggang 8 oras. Lahat pong dugo, yung diffusion lividity, ay nasa unahang bahagi ng katawan. Unahan, harap na bahagi. Baguhin mo tayo, may nakakita, tinihaya niya. Hindi na po yun pupunta sa likod. Kaya kayang alamin ng investigador sino ang unang dumating o una na sa kanilang dumating sa kanila. Itinihaya para alamin kung sino. Okay. Ang tawag po doon ay diffusion lividity. Diffusion lividity. Pagtandaan po kung ano yung importance niya. Ilang oras yan din. Okay. Post-mortem examination. Yan po yung internal examination of the dead. Ang purpose to determine the cause of death. To determine the cause of death. They are done through the following. Una po, autopsy. Pag autopsy po ay internal and external examination of the dead. Internal and external examination of the dead. Kaya yung labas at pagkatapos ng labas, hihiwain. Magkakaroon ng incision. Magkakaroon din po ng pagkolekta ng internal tissues or organs of the body. Starting from the brain, from the heart, from the lungs, sa liver, sa small and large intestine, in other important organs. What is the purpose? To determine the real cause of death. It will undergo, yung mga kinuha, they will undergo pathological autopsy. Kaya po pag walang autopsy, wala pong postmortem, wala pong pathological autopsy. Wala pong pathological autopsy kung ay postmortem examination na. Sir, postmortem, external examination of the dead body. Maliwanag po yan. Pag sinabing postmortem, yan po yung external examination of the body of the deceased person. Tawag po dyan, postmortem examination. Even kumuha po ng blood, even ipasok po ang panukat doon sa sugat, yan po ay postmortem examination. Hindi po magiging autopsy yan. Negative autopsy, yan po, after autopsy, hindi pa rin po malaman ang cause of death. Mag-a-undergo po yan ng pathological autopsy. At magkakandak po na examination ay isang pathologist. Siya po yung may expertise to determine through pathological autopsy or examination kung ano ang tunay na kamatayan o dahilan ng kamatayan ng biktima. Then we have negligent autopsy.
Yung isa po, negative. Negative. After the autopsy, hindi pa rin ma-establish kung anong cause of death. Pag naman negligent autopsy, hindi ma-establish ang cause of death kasi maraming mali na ginawa sa autopsy. Katulad nung binanggit ko sa inyo, yung kaso nung flight steward na bago yung autopsy ay inambalsamo muna, buisit. Wala po talaga, hindi kayang alamin yan. Hindi kayang alamin. Sir, pathological, wala din po kasi nalinis na po ang lahat ng organ. Wala ka na makukuha sa internal organ na fluid. Wala na po. Autopsy may be official, non-official. Official po, sila po ang medical, legal, or mandatory autopsy. Okay? Non-natural cause. Non-natural po, ibig sabihin po, suspicious death yan. No need for consent. Pakitandaan po ng mga ito. No need for consent. No need for consent. Always a total autopsy. Only those authorized by law may perform this kind of autopsy. Ano po yun, sir? Yung pong PNP, yun pong NBI, at yun pong dati-dati sa lumang batas na hindi pa naman pinawawalan, yun pong city or town or municipal doctor. Authorized po sila. Non-official, sabi po diyan, non-medical legal. Sa hospital yan. Nakiusap sa hospital, pwede ka pong ipa-autopsy namin. Ang aming kamag-anak kasi may naghihinala po kami. Yan po, hospital-based autopsy. Hospital-based. Always, there must be consent. Always, there must be consent. Kalimitan po, natural causes. Yung sabi na natake sa puso, ay hindi maniwala ang kamag-anak, pwede siya mag-request hospital. Total or partial. Ay sa official, sir, always total. Always total. Person allowed by law to conduct autopsy. Binanggit po sa inyo, PNP, medical legal, NBI, medical legal, yan po, municipal or health officer. Yan po yung lumang batas, hindi pa po yan ang papulaan. Kaya po nung ako'y bata, kung may katanda na sa inyo, wala pa po noong medical legal ang PNP. Kung meron ng NBI, ilan. Ang nakikita po nagkakandak ng autopsy ay yung tawag sa amin ay sanidad, yung pong doktor ng munisipyo. Yung doktor ng munisipyo. Ako po medyo may kalikutan ng bata. Pagka ganyan, pagka sabi may patay, ay siya, tatakbo po ako. Nakikita ko po talaga, ayun pong municipal or health officer ang nagkakandak ng autopsy. Nagkakandak ng autopsy. Those authorized by an ordinance, wala naman po yun sa atin eh. Through the request of the chief of police, mayor, or prosecutor. Sa ibang bansa po, meron yan, sa atin wala. Sa ibang bansa, meron, sa atin po wala. Kung meron pong municipal ordinance, wala po sa ating ganyan. Sa ibang bansa po meron. As I mentioned to you, only a part of this will be discussed. Ito pong Specialized Criminal Investigation 2 or CDI 3. Ito po yung crimes against property with interrogation and interview. Kaya po makikita mo, 10 ito. Lugi ka dito. Hindi naman lugi-lugi, kaya lang po, kaya ka sabing lugi. Kasi ito familiar ka, kasi pinag-aralan mo na ito sa iyong
Revised Penal Code, ay ang tanong lang dito, makikita mo, ay 7. Ayun po, 3, sir. Ang 3 po manggagaling sa interrogation. Kaya nga biro-biro lang, interrogation, napakaliit, 3 lang. Pero kailangan po rin po nating pag-aralan yun. Explain, use, organize the principle, techniques, method, and legal crime scene search for crime polling. Therefore, balik ulit tayo sa kanina. Crime scene search and investigation po. Yan po ang collection ng evidences and documentation. Ng ano po sir, ng lahat ng crimes against property. Kalimitan po yan, robbery. Yun po kasing theft. Yun po kasing istapa. Wala po yung crime scene. Ang dapat mo lang malaman dyan, ano yung elements of the crime plus ano yung ebidensya that you needed. Example po, pagka sa theft, sino may-ari nung property? He must be identified. Reason, elemento po yon. Sunod pong elemento, taking of the property without consent on the part of the owner. Pangatlo po, na ebidensya dyan, yun pong halaga nung ari-arian. Bakit po sir? Because of intent to gain. Kung ang property po is not valuable, walang halaga, hindi po yung theft. Hindi rin po robbery nga. Hindi rin po robbery. At yun po, the unlawful taking of the property without force, threat, or intimidation. Wala po nun. Or force upon thing, or violence or intimidation upon person. Then, pagkatapos po noon, kung yan po is tapa, kasama po sa elemento, kasama po sa requirements, gagawa ka po ng demand letter. 3 demand letter bago may isampa ang kaso sa hukuman. No demand letter, no filing of cases of estafa. BP 22, yan po isang batas sa ilalim natin ito. Pag BP 22, tandaan mo ito. Sa BP 22, kailangan din po ang demand letter. Hindi po 3, pero kailangan po ng demand letter. Without that, wala pong violation ng BP 22. Then, examine, carry out, and organize the evidence, testimony, and documents required to prepare and process the filing in causes of each of the specific crime falling under crimes against property of the Revised Penal Code and other special penal laws. 4. Then explain the use and understand the method and principle, techniques, method, types, kinds, and other legal requirements for the following: interview, interrogation. Pakitandaan po, application lamang ito. RA 7438. Yan po yung legal requirements. And characteristic of subjects, dito yung suspect po yan. Under interrogation or interview. Types, kinds, and knowledge, skill of the interviewer, interrogator, confession, admission, and deposition, and the requirements. 3. For a total of 10%. For a total of 10%. Ang una po, robbery. Katatapos lang natin ito. Pakitandaan po na general po yan, may 2 uri. Ang isa, with violence or intimidation upon person. Ang isa, with force upon things. However, yun pong force upon things, dapat po mayroong entry. No entry, no robbery. Kung yun pong pintuan ang sinira, it should be the main door.
not the inner door. Kung ginamitan po ng key, false key, it should be the main door, not the inner door. Dahil kung bukas po ang main door, gumamit ka ng false key sa inner door, theft po yan. Pumasok ka po sa lugar na hindi dapat pasukan, unlawful entry yan. When taking is done, robbery is committed. Pakitandaan po, robbery to be consummated. Kung yan po ay mayroong entry sa bahay, dapat ang ninakaw ay madala sa labas ng bahay. Ulitin ko. Kung mayroon pong unlawful entry, for it to be consummated, the property taken or subject to offense must be brought outside of the house. Pag hindi po nadala sa labas ng bahay, wala pong robbery na consummated. It may be frustrated. Pakitandaan po, wala na pong frustrated na theft. Pakitandaan po na rin, kung yan po ay mayroong force upon things, breaking of container, it is not necessary na yung container ay, yun ba, for example po, personal ball. Hindi kailangan na yun ay sa loob ng bahay sirain. Dapat po, kahit, pwede po, kahit daladala niya ito palabas ng bahay, it would be robbery. It would be robbery. Pakitandaan po, complicated ang robbery. Madami kasi siyang paraan. Madami rin po siyang requirements. Okay. Pakitandaan po na rin, kung nagsabay ang unlawful entry or force upon things at violence or intimidation upon person, robbery will be by means of violence or intimidation upon person. Reason, kapag po ang robbery ay by means of unlawful entry or force upon things, the penalty will be based on the value of the property. Will be based on the value of the property. Sir, kailangan po nakalagay kung magkano ang ninakaw. Opo, because of intent to gain. There will be absence of intent to gain if the property taken is without value. It may be impossible crime, but not robbery. But not robbery. Madami pong trick yan. At ngayon napakalawak ng pagtatanungan, dalawang subject. Ang isa revised penal code, ang isa CBI. Okay, provision po ng robbery mahaba, 6 na article. Kasi madami nga pong uri ng robbery. Madaming uri ng robbery. What law punishes the crime of robbery? Article 293 to 298 of the revised penal code. Meron pa po yung dagdag, PD 532 on brigandage. What are the elements of the crime of robbery? The personal property. Pakitandaan po na rin, hindi yan pwede ng agawin o bahay, lupa, kasi hindi po yan personal property. That personal property should belong to another. Kaya po, dapat ma-identify sino ang may-ari noong ninakaw na ari-arian. Sino? Pag hindi mo na tukoy, wala po robbery. Elemento po kasi siya. Paano po yan patutunayan? Patutunayan po yan testimonial as well
as documentary evidence. Testimonial, yung mga nakakakita at nakakaalam. Documentary, yun pong sales invoice that would describe the property subject of robbery. That there is unlawful taking. Pakitandaan na rin kapag inagaw ng isang tao ang isang ari-arian, sinasabi niyang ito ang nawala sa akin. Ito ang nadukot sa akin. Wala po robbery yan. Ang reason, may question of ownership. Maliwanag po yan. May question of ownership. Yung pong salitang personal property belonging to another is now questionable. Kaya po, ang pwedeng maging kaso dyan ay pamumuwersa or grave coercion or grave threat, but not robbery. Wala rin pong magiging robbery if there is judgment from the court that the said property belongs to that of the taker. Kasi wala pong unlawful taking. Wala rin pong robbery kung yan po ay subject ng warrant. Search warrant po yan. There must be intent to gain. Bakit po, sir? Kung kinuha pagkatapos sinira, hindi po robbery yan. Malicious mischief po yan. Ano pong intent? Hindi po to gain but to destroy. Maliwanag po yan. Violence against or intimidation of person or force of things. Yan po ang madaming uri. Yan po ang madaming uri. Kung pumasok sa bahay using false key, pagdating sa bahay, tinutukan ng may-ari, ay di dalawa na po yan, unlawful entry at saka po violence or intimidation of any person. Kaya lang po, ang i-consider po doon pag napatunayan ang violence against or intimidation of person. Hindi na po i-consider ang force of hunting or unlawful entry. Kasi ang violence against or intimidation of person as a means of committing robbery, the penalty is higher and does not depend on the amount of the property taken. Sir, paano kung real property, nanakaw, bahay, lupa? Usurpation po yon at hindi po magiging kaso ng robbery. That the offense be committed by a band is more than 3 armed malefactors with the use of firearms on a street, road, alley, or by attacking a moving train, streetcar, or by entering, taking passenger or its cargo. Pakitandaan po nito, robbery din yan. Robbery din po yan. However, please take note of this. Kung yan po ay intentionally done, malimit mangyari robbery in Banjan. Robbery committed by brigands. However, kung sa dagat po yan, hindi po yan robbery, piracy po. Titingnan po ninyo kung saan ginawa. Sir airship, hindi po yan robbery. Although ang nature ay robbery, pero ang tawag po dyan hijacking. Ang tawag po dyan hijacking. Eh sir, paano po yung pasahero? Ninakawa ng cellphone. Hindi ito yung huling kaso. Yun pong janitor ng aeroplano. Aeroplano kasi pagkakababa, sasampa yung maintenance, hindi sila disinfect. Ay may nakaiwan ng cellphone, visit. iPhone 14 baga o 15. Basta ganyan. Eh ngayon, nakuha ng janitor, tinago niya. Ay, hindi niya alam, may GPS. Nahuli sa kanya. Ay di, yun po ang kaso ito. Ang kaso po noon na ito. Pero kung yan pong aeroplano yung nalipad na hinagaw mo control para ito'y agawin, yan po kaso ng aircraft piracy or hijacking. Naiiba po ang tao, pero on nature po pag nanakaw.
Yun pong isa, highway robbery. Pag highway robbery po, binuo po yun ng brigandage. Pero, intentional po, malimit pong gawin ng grupo ang pagnanakaw. Hindi pa minsan-minsan. Hindi rin po natin po na. Hindi po magiging highway robbery. Under PD 532, yan po ang espesyal na batas na tumutukoy sa highway robbery, brigandage, and piracy. Maliwanag po yun, tingnan po ninyo. What are the evidences? Parehas din po yan. Testimonial, yun pong biktima, affidavit of complaint, then kung yun pong suspect ay nahuli, nagbigay po ng statement, affidavit po ng victim. Yan po yung magiging kaso at magiging ebidensya niya. Pagkatapos po, yun pong documentary evidence to prove ownership of the property stolen. Photograph of how the taking was done. Sir, paano po kung mayroon pong force or violence upon person? Pag force upon things, litrato, na sinira ang pinto. Kung violence upon person, medico-legal examination. Yan po ang then, photograph, videos, police report, and other documents. Object po, stolen item. Yun pong instrument or object or weapon used in the commission. Pakitandaan po na rin kahit po sa crimes against person, sa crimes against property, kung gumamit ng illegally possessed firearms, wala na pong kaso na complex crime. It would be a case of special aggravating circumstance. Kaya po magiging kaso, robbery in relation to RA 10591. Di po robbery with illegal possession of firearms. In relation to RA 10591. Yan po ang magiging kaso because of special aggravating circumstance. Kahit po ipagpatay, kahit po ipagnanakaw, same po ang provision ng batas na hindi po magkaka-complex crime kung ang ginamit na baril sa pagnanakaw with violence or intimidation of one person is by means of illegally possessed firearms. Then kung yan po ay gumamit ng false kit, yung pong false kit, pakitandaan po, I mentioned this to you, sinira po main door. Ginamitan po ng false key main door. Kung nagkaroon po ng fraud, panloloko, pumasok po ang nanloloko. Hindi po pumasok, tip lamang po yan. Kasi wala pong entry, wala rin pong robbery. Maliwanag po yan. May nakita po sa labas ng bahay na container. Siyan sinira. It would be a case of theft, not one of robbery because no entry was done. No entry, no robbery. Sana po maliwanag yan. Pero hindi pumasok, naglalakad ka, tinutukan ka ng baril, binugbog ka. Ay, matik po robbery. Ay, bakit po, sir? Hindi po yon by means of unlawful entry. Hindi rin po yon by means of breaking the container, breaking cabinet. Hindi po yun. Doon po kailangan ang entry. Ito po, violence or intimidation of person. No need of entry. Tumatero pa kayo mentioned this to you, pumasok sa bahay illegally. Tinutukan ng mga tao sa bahay pagkatapos sa kriminal. Hindi po yan kakasuhan ng robbery by means of unlawful entry, but robbery by means of violence or intimidation. Because the penalty will be greater, because it is not based on the value of the property, but rather it would be based on specific penalties provided for by law.
Whereas pagka po force upon things, kapag po mayroong unlawful entry, it's the value of the property that would be the basis of the criminal liability or penalty of the offender. Sana po maliwanag yun. Sana po maliwanag. Hanggang doon na lang po ako magdi-discuss. Others will be discussed pag nag-meeting po ulit tayo. Sana po maliwanag yun. Sorry po doon sa mga, kasi ang present po ngayon, 90 po. Ngayon umaga po, 140 ito. Ngayon po, 94. I do not know what they are doing. Maybe they are resting or they are relaxing. Sorry for them. Hindi ko na po ulitin ito. Babasahin na lang po ninyo ito kung kayo po'y absent ngayon. Kasi akala ng iba ulitin po. Ay ngik-ngik po, hindi na. Hindi po ako sira para mag-ulit ng mga bagay na na-discuss ko na. Maliwanag po.